So ang tanong, bakit naman tinigil ni Senator Lacson nung kanyang investigasyon? First theory, kakampi si Ping Lacson at si Tito Soto ng Malacanang at lumalapit na sa Malacanang ang sisi. Bukod pa dun sa obvious na Malacanang ang ayaw magpatuloy, well, meron ding aspeto na ayun nga, yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari holier than thou, kunwari malinis, lumalabas, sila din magnanakaw! Pag-usapan po natin ngayon, hot na issue, abay matapos masiwalat dyan sa Senado ang mga kababalaghan tungkol sa flood control scam, abay ititigil na raw ang investigasyon. Alam nyo, kung maaalala ninyo, sa huling araw ng Senate presidency ni Chis Escudero, sa huling araw na pagiging chairman ni Senator Marcoleta, lumabas ang katotohanan sa Senado na ang nasa likod ng malawakang pagnanakaw ng pondo pagdating po sa flood control funds ay walang iba kundi si Tambaloslos alias Speaker Martin Romualdez in his disguised life. At syempre, kasama niya ang kanyang faithful Robin, kung siya ay si Batman, Evil Batman, walang iba kundi si Zaldico. Ay nako na talaga tayo sa buong bayan, no? Pero alam natin, hindi dapat tumigil ang sisi kay Speaker at kay Zaldico kasi unang-una, anag talaga kay Speaker ay si Marcos Jr. Ang nag-propose ng budget na sinamahan ng mga proyekto na maanumalya, si Marcos Jr. Ang pumirma ng budget, si Marcos Jr. Ang hindi nag-veto ng budget na sangdamukal na insertions, si Marcos Jr. pa rin. Kaya wag po nating hihiwalay ang pananagutan ni Marcos Jr. sa pananagutan ni Martin Tambaloslos Romualdez at ni Zaldico. Talagang dapat po magalit kay Martin at kay Zaldi, pero dapat magalit din po sa presidente na kung wala naman yung presidente, walang Martin Romualdez, walang Zaldico. Huwag niyo po kakalimutan yan, ha? Kaya lang tayo nagkaroon ng Speaker Martin Romualdez alaka Tambaloslos ay dahil po siya ay nagkataong pinsan buo ng presidente at siya talaga ang number one aliado ng presidente na hindi natin alam kung nasa tamang pag-iisip dahil hanggang ngayon ayaw hair follicle test. So ang tanong, bakit naman tinigil ni Senator Lacson nung kanyang investigasyon? To be fair, si Senator Lacson po, naging consistent yan. Yan ang taga-expose ng mga pork barrel. In fact, nung kami po ay nagsampa ng kaso laban sa pork barrel at kami naman po ay kinatigan ng Supreme Court at sinabi na talagang bawal at ipinagbabawal at walang legal na basihan ang pakikialam ng mga mambabatas matapos maipasa ang pantao ng budget, pati yung tinatawag nilang project identification, lahat yan. Ang sabi ng Korte Suprema, bawal yan, walang legal na basihan. Dahil dyan nga po, nagmumula ang korupsyon pagdating sa mga infrastructure projects, no? So in fairness to Ping Lacson, consistent siya na nung siya ay senador, ilalabas niya kung ano yung mga pork barrel ng kanyang mga kasamahan, no? At talaga naman kung wala siya, hindi sana nabawasan yung mga pork barrel. Kaya lang ngayon, ang nangyari kasi, nagsalita ang Ping Lacson, dalawang bagay. Parang hindi niya pinaniniwalaan ang mga diskaya. Mga diskaya ang unang nagturo kay Martin Romualdez na talagang nasa likod nitong flood scam na ito. So naging pumasok ngayon sa isipan ng marami, parang pinagtatakbang niya si Martin Romualdez. Now, to be fair, lumalabas naman yung mga ibang testigo na nag-deliver nga ng pera, no? For example, itong ex-marine, lumabas naman yan, chairman na si Ping Lacson. So in fairness to Ping Lacson, kung talagang pagtatakban niya ang pananagutan ni Martin Romualdez, hindi niya palalabasin itong marino na nagsabi na limpak-limpak na salapi ang kanyang diniliber sa dalawang bahay sa Forbes Park ni Tambaloslos, sa bahay ni Zaldico at saka doon nga sa Aguado, na ang aking sinasabi sa inyo, nung panahon ng COVID, ako'y nag-broadcast dyan sa Aguado at ang sabi talaga sa akin ng katiwala dyan, merong connecting corridor sa ilalim ng kalye mula Aguado papuntang Malacanang kasi nung huling araw daw ng 1986, bago matuluyan ng sipain ng taong bayan si Marcos Jr., senior pala, Marcos Sr., doon na nakatira sa Aguado yung pamilyang Marcos. At dumadaan na lang sa underground connector
papunta ng Malacanang dahil hindi na sila lumalabas talaga ng Malacanang. In any case, ang tanong, bakit kasi kinakailangan mag-deliver na limpak-limpak na salapi sa Aguado kung hindi ito para sa mga nakatira sa Malacanang? Dahil kung pupunta lang yan kay Tambaluslos o kasi Zaldico, di ba katunayan naman, talaga namang nagde-deliver na sila sa tahanan sa Forbes Park at saka sa Valle Verde. Valle Verde nga ba si Zaldico? Parang Valle Verde nga. At hindi na kinakailangan talaga na mag-deliver pa sa ibang lugar kung ang pagpupuntahan ng perang yan ay kay Martin at kay Zaldi. So marami ngayon nag-iisip, baka yun nakatira sa Malacanang ang recipient. Pero nakita niyo po yung aking chismis na naipost sa Facebook, no? Isa daw sa dahilan kung bakit linalaglag na ngayon ang nako siya, ay dahil 10 bilyon daw ang hindi nakarating doon sa nakatira sa malapit sa Aguado. Ayan, 10 bilyon daw ang unaccounted for. Kaya naman kinailangan ilaglag dahil nagkaonsehan na ang mga magnanakaw. Alam mo, yan po ang problema. Pag ikaw nagtiwala sa magnanakaw, asahin mong uonsahin ka rin. Kasi pag nanakaw naman talaga, pag uonse sa kaba ng bayan. No? So bakit mo pagkakatiwalaan yung mga yan? No? Talagang huwag ka magtiwala sa mga magnanakaw dahil ugali na nila na magnakaw. So syempre, expect mong uonsahin ka rin ang iyong kakontsaba sa pagnanakaw. But in any case, bakit nga ba pinatigil? Well, first theory, kakampi si Ping Lacson at si Tito Soto ng Malacanang at lumalapit na sa Malacanang ang sisi. Nung una kasi, pa-hero effect pa si Marcos Jr. Ako ang nasa likod nitong kampanya laban sa korupsyon. Kaya lang, nung lumabas na nag-deliver sa Aguado, hello, para kanino yung delivery na yan? Kung hindi para sa nakatira sa Malacanang, dinadali na sila. Mukhang hindi na siya po pwedeng to play the role of hero. Dahil pati siya, damay-damay na rin. At sigurado naman ako, damay-damay siya talaga. Kaya nga aking patuloy na panawagan, Zaldico, ang ama mo, kauna-unahang kliyente ko bilang isang abogado, ha? Kilala kita, kilala ko ama mo, matino ang pangalan ng iyong ama. Huwag mong payagan na dungisan nilang ang pangalan ng iyong ama. Kaya isalba mo ang imahe ng iyong pamilya, kumanta ka na. Ipagtapat mo na kung sino pinakamalaking kumita dito sa flood scam na ito. Alam ko hindi ikaw, messenger ka lang. Alam ko marami kang kinita, walang kaduda-duda. Pero hindi ikaw ang pinakamalaking kita dyan. Hindi rin si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez, hindi naman siya nag-appoint sa sarili niya as peker. Meron nag-appoint sa kanya. Kaya kumanta ka na, isalba mo na ang pangalan ng iyong ama. Sos Mariosep naman, pareho natin kilala ama mo, no? Napakabait, napakasimple. Tapos masisira na lang ang pangalan niya dahil dito sa mga ito na bagamat malaki ang kinita mo, barya kung iko-compare mo sa kinita nila. So explanation number 1, pinatitigil na ng Malacanang dahil palapit na ng palapit sa kanila. Well, posible po talaga yan, no? Dahil talagang alam naman natin ang dynamics, no? Talaga namang sa araw sa gusto natin, kay Senado, kay Kamara, kung ayaw ng presidente talaga sa namumuno ng Senado o kaya sa Kamara, matatanggal at matatanggal yan. So sa tingin ko, pinatigil nga yan, meron talagang aspeto para matigil na ang pagsisiwalat ng katotohanan sa taong bayan. At ito naman ang dahilan kung ba't nagagalit ang taong bayan. Bakit nga naman ititigil? Yan ang number 1 soap opera ngayon sa ating bayan. Wala nang pakialaman taong bayan dyan sa mga soap opera ng mga teleserye na tinatawag. Ngayon, real life drama. Mantakin mo, sa damukal na pera ng taong bayan, linamo ng mga walang hiya sa gobyerno. O di ba? Hit na hit ang ating pinapanood tapos ipapatigil ninyo. Pero isang dahilan yan na talaga pinatigil ng Malacanang. At sa tingin ko, we have to hear it from Ping Lacson mismo at saka kay Tito Soto na walang kinalaman ang Malacanang dyan dahil ang sinabi naman talaga ni Chis Escudero, isa sa dahilan kung bakit siya tinanggal bilang Senate President, dahil talaga nagpatuloy ang investigasyon dito sa flood scam na ito. Pero bukod pa dun sa obvious na Malacanang ang ayaw magpatuloy, well, meron ding aspeto na ayun nga, yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari, holier than thou, kunwari, malinis, lumalabas, sila din magnanakaw. Mantakin mo,
Palinis-linis siya, good governance, good governance. Yung antivirus na yan, yung pala, 3 billion din ang kanyang insertion. Kaya lang, ang tinatawag niya, amendment. Naku, wag kayo magpabola dyan. Ako, galing ako sa Kongreso. Kapag ang isang proyekto hindi napaloob sa NEP at pinalitan ng mambabatas, yan po ay insertion. Dahil yan ang basihan na aangkinin ng mambabatas yan para makuha ang SOP. Paano makukuha SOP? Iririg ang bidding para mai-award sa kanilang kontratista. At yung kontratista ngayon ang magbibigay ng pera sa mambabatas. Huy! Kadiri ka talaga! Antivirus! Manigas ka! Yun nga sa talumpati ni Cheese Escudero, ang tumuturo, may 3 daliring nakaturo sa kanya. Ikaw, 10 daliri. Dahil ikaw, impacta ka talaga. 10 daliri mo, meron ng 3 nakaturo sa iba. Ay, naku, talagang nakakainis. Mas nakakainis kapag lumabas yung katotohanan na yung mga nagmamalinis, pareho rin naman palang madungis. Di ba? Alam nyo, hindi sa tinatanggap ko na yung mga iba na talagang magnanakaw, no? Na hindi nagmamalinis. Pero at least yun, walang pretensions. Ito pa civil society, ek-ek. Yung pala, ganun din, walang yadin. At alam ko yan sa mula't mula pa. Bakit ko alam? Laging kongresista rin ako eh. Alam ko, hoy, wag mo akong hamunin, ha? Kilala ko kung sinong tagalakad mo sa DPWH. Bakit? Kasi siyempre, party list ako. Oh, di ba? Wala ka naman talaga mapuntahan. So, nag-a-attempt ka. Wala ka rin makuha. Pero talagang everywhere you turn, maririnig mo, itong senadorang ito, ganito ang proyekto rito. Itong senador ito, ganitong proyekto. Kilala ko talaga kung sino po ang naglalakad ng mga proyekto niya. Kilala pa yan. Mula pa nung first term siya. First year, first term, meron na. At napakadami po niyang mga proyekto dyan din po sa probinsya ng Cebu. I-research niyo po. Madami po yan. Okay? So, ang second possibility, yung mga nagmamalinis, itinitigil. Kasi anong huling sinabi ni Ping Lacson? Lahat ng 24 senador sa 19th Congress nagkaroon ng insertion sa 2025 budget, ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi po ako nagtataka doon. Kasi talagang, kaya nga ang tawag nila SOP. Kaya ang mga walang yan, mga mambabatas, bukod pa doon sa binibigay na sa kanila na 500 million worth of projects, meron pa talagang kita sa infra. Sa totoo lang po, yung 3 billion kada senador, yan po ang minimum. Mas malaki pa po ang mga infrastructure projects ng ibang mga senador. Nagkataon lang kasi siya nagmamalinis, siguro ayaw niyang sabihin na hindi siya nagmamoderate ng grid, kaya hanggang 3 billion siya isang taon. Pero napakalaking halaga po yan, 3 billion na yan. At saka yan po talaga, pag ikay nagmamalinis, mas mahirap matanggap. Kasi parang doble yung pagtaksil. Nagpapanggap ka for good governance, yung pala, bulok na bulok ka rin. So ang pangalawang dahilan kung bakit itinigil, bukod sa obvious na ayaw na ng Malacanang, kasi dawit lahat ng senador. At masisira talaga ang senador bilang institusyon. Dahil lahat naman sila kumita. Na mababalik naman tayo doon sa sinabi ni Cheese. Tanggapin na natin ang realidad. Lahat ng mambabatas kumita. Except siguro ang mga party list na talaga ng mga party list, walang hawak na DE. Except kung ikaw ay si Zaldico. Dahil talaga anak ka ng demonyo mismo, no? At talagang lahat lumuluhod sa iyo, no? Siyempre banma, pinahiram mo ng Agusta helicopter nung kampanya itong si Bongbong Jr. Hindi lang siguro 'yan. Alam mo masakit? Nagbabalik tanaw ako. Grabe talaga mga pinagbibigay niya kay Marcos. Pero alam mo, ni singkong kusig di ako binigyan. Miski ako yung abogado ng tatay niya. Ni singkong kusig. Duling, hindi ako binigyan yan. Okay lang, kasi alam ko naman hindi talaga ako tatanggap ng pera sa mga contractors. At hindi ako tumanggap sa kahit sinong contractor talaga. Dahil alam ko ang kapalit niyan. Sa totoo lang, kaya ako nagkaroon ng problema doon sa aking mga kasama dati sa party list. Iyan po isang problema dyan. Yung infra na yan. Magulo talaga yung infra na yan. Pero talaga pag ikaw party list, kawawa ka. Kasi ang loyalty talaga ng district engineers ay nasa district congressman. So bagamat ikaw ay
talagang nangako doon sa ilang mga tao na kinakailangan, bibigyan ka namin ng tulay dahil yung mga bata lumalangoy sa tubig para makarating eskwelahan. Kung mapapatupad yung proyekto yan, pati credit hindi mapupunta sa party list congressman, mapupunta sa district congressman kasi nga kontrolado nila yung district engineer. Okay? O ano pa mga dahilan? Pangatlo, well, honest to goodness, kasi ayaw na nilang masaktan ng kahit sino pa, kaya hahayaan na lang nilang ICI mag-imbestiga. Bakit? Meron ba tayong asahan sa ICI? Yung ICI na yan, isang pamamaraan para maibsan ang galit ng taong bayan. Para masabi ni Junior, ayan na ako, nag-iimbestiga ako sa katawalian, kaya wag niyo ako isisihin dyan, wag niyo ako isama. Well, too late na hero ka na. Dahil alam naman natin na talagang dawit ang presidente dyan. Dahil nga siya ang tagagawa ng budget, siya ang taga-approve ng lahat ng insertions at hindi po pwedeng maghugas kamay ang presidente sa mga katiwalian ng infrastruktura. Ako yung iba po ng posisyon.